Amen. Minsan pa po palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Good morning po sa bawat isa na kasama natin dito. Ngayong araw na ito, pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin natin na nakaka-bless na good morning? Come on, yun, nabibless siya sa good morning natin. So praise the Lord. Magandang umaga, magandang araw po, magandang hapon, magandang gabi sa mga nakakapakinig dito sa iba't ibang parte ng daigdig o anong oras man ito mapapakinggan ngayon. Naniniwala po tayo na kaya po tayong abutin ng Panginoon ngayong araw na ito at alam ng Panginoon yung ating mga pasasalamat, alam ng Panginoon yung ating mga tagumpay, alam ng Panginoon yung ating mga failures, alam ng Panginoon yung mga prayer request natin. That's why you're here today, because God wants to encounter you personally. Dahil gusto ng Panginoon na may magawa siya sa buhay mo, na may kilos ang Panginoon na gawin sa buhay mo ngayong araw na ito. So sit back and relax lang po. At naniniwala ako na nabuksan na ang ating, na-prepare ang ating mga puso, nabuksan ang ating isipan para po sa maging kargahan ito, maging container ng makapangyarihan na salita ng ating Panginoon. So welcome po sa second topic ng ating new series entitled Mind Traps, How to Outflux Them and Escape with Peace of Mind. Noong nakaraan po, binanggit natin yung iba't ibang mga common mind traps na mayroon tayo. Ito yung mga paulit-ulit, ito yung mga patterns, negative patterns, thinking errors sa ating buhay na kung saan nagiging tradisyon na ng isip natin. Default na siya. Iba't ibang mga mind traps na kung saan nananatili na tayo doon at nagiging parte na siya ng ating buhay. Akala natin natural lang. Yung pala, ginagamit ng kaaway para nang sa gayon, hindi ka makausad sa buhay. Ulitin ko, yung mga mind traps na yan ay ginagamit ng kaaway para hindi ka makausad sa buhay. Na minsan nakala natin natural lang siya, hindi naman siya sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya lang nagiging tradisyon na nga ng buhay natin. Nagiging tradisyon na ng ating isipan. Kaya nga sinabi ko, ang pag-usapan natin din sa mga susunod na topics natin, ang pinakamatinding battlefield, mga kapatid, ay hindi mo makikita sa iba't ibang mga lugar dito sa daigdig. Ang pinakamatinding battlefield ay nasa loob ng iyong isipan. Kaya nga napaka-importante nito pagdating sa Bible. Kaya nga po mga kapatid, napaka-importante ang ating isipan kasi nga kayang magkarga nito ng napakaraming mga memories. Napakagaling nito kaysa sa mga computers. At naniniwala po ko mga kapatid na itong mga napag-uusapan natin ngayon, kakargahan naman tayo ng Panginoon ng mga tamang kaisipan kung paano natin ito mapagtatagumpayan, paano natin magagamit yung isip na ibinigay sa atin ng Panginoon para nang sa gayon maluwalhati siya sa ating buhay, mapangyari ang kanyang plano sa ating buhay. So napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Ulitin ko, sit back and relax. Prepare yourself. Tandaan po nating maigi ito. Kung kaya mong isulat mo ito. At naniniwala ako na babaunin po natin ito sa ating pang-araw-araw. Let's get started. You know what? Life is determined by the decisions we make. Again, life is determined by the decisions we make. We make so many options available to us. So mga kapatid, marami tayong mga options na kung saan inilalagay sa ating buhay. At nagiging dahilan, yung mga options na yan, para nang sa gayon, making decisions can sometimes feel intimidating and confusing. Minsan nga, kapag mas marami kang options, mas mahirap magdesisyon. Halimbawa, may 10 kang options na manliligaw sa iyo, lalo ka nahihirapan lalo na yung it's a tie. Mas nahihirapan ka, whereas nung dati, parang sa damit dati, nung walang-wala pa tayong mga masyadong damit, yung tama lang, ang daling magsuot ng damit. Pero kapag ikaw, tad-tad na, ang dami mong binili sa online, ang dami mong nabiling damit, kaya lang minsan hirap na hirap ka nang mamili, inaabot ka ng 3 oras ka pipili sa damit, samantalang dati isang hatak mo lang, tapos ang usapan. Kaya lang, of course, natural naman talaga siya. Dumadaan talaga sa atin yun, alangan naman hindi ka mag-i-invest dyan. Kaya nga lang, nahihirapan tayong magdesisyon. At minsan, dahil hirap tayong magdesisyon, mas tumatagal ka. Napansin nyo, ang dami sanang tagumpay na nangyari sa iyong buhay, kaya lang ang tagal mong magdesisyon.
Yung iba naman, sobrang bilis magdesisyon. Two extremes na maglalayo sa'yo. Two extremes na maglalayo sa iyong dreams. Ano yon? Ang tagal mong magdesisyon. Yung iba naman, sobrang bilis magdesisyon na kung saan hindi pinag-isipan maigi at lalo na mali yung naging desisyon. Kaya ito po yung mga pag-uusapan natin ngayon. Ano ba paano ba magdesisyon ng tama? Paano ba ako makakaiwas sa mga maling mga decision sa buhay? Hindi po tayo perpekto. Dahil minsan doon sa mga pagkakamaling yon, tayo po ay natututo. Kaya lang may mga decisions tayo sa buhay na, alam mo yun, may mga wrong decisions tayo sa buhay na pwede nating ayusin kapag nagkamali. Pero may mga decisions tayo sa buhay na hindi mo na pwedeng ayusin kapag nagkamali ka. For example, sabi ko dito sa pagdadrive, halimbawa, nandiyan ka lang sa alley, nagdadrive, nagkamali ka ng turn, nabangga ka, mabagal naman talaga ang takbo doon. Okay pa yon. Pero subukan mo mga biglang liko, biglang desisyon, na nasa expressway ka, ay tapos, kapalaran. Hindi ka agad-agad nagdedesisyon doon. Kinakailangan pinag-iisipan muna yung mga decisions sa buhay. Again, may mga decisions tayo, may mga wrong decisions tayo na kapag nagkamali ka, kaya pang ayusin Pero may mga wrong decisions tayo na hindi na pwedeng ayusin. Kaya nga napaka-importante po mga kapatid, ma-equip tayo paano tayo makakaiwas sa mga wrong decisions na ito. Ang mahirap kasi yung ripple effect ng mga wrong decisions or foolish decisions natin. Yung ripple effect, di ba? Ang illustration ko nga sa ripple effect, yung tubig na, nilagyan mo na, di ba may tubig na yan, tapos nilagyan mo pa ng isang tubig, may binagsak o kaya isang bagay, yung gumaganon siya, kumakalat, yun yung ripple effect na tinatawag. Kapag sa tubig, di ba may parang bilog siya, kumakalat ng ganon, yun, ang daming tinatamaan ngayon. Buti sana kung dito lang yung damage, kaya lang kumakalat siya ng kumakalat. Ganyan katindi yung epekto ng mga wrong and foolish decisions sa ating buhay. Ibig sabihin, pwedeng madaming madamay at pwedeng maraming masira. Graham Brown once said, life is about choices. Some we regret, some we're proud of, some will haunt us forever. The message, we are what we choose to be. May mga decisions tayo sa buhay, may mga choices tayo na magre-regret tayo Yung iba naman, puti na lang, ginawa ko to. Tuwan-tuwa ka dun sa mga decisions na ginawa mo. Yung iba namang mga decisions, ihahunt ka forever. Kaya nga ang lesson dito, we are what we choose to be. Binigyan tayo ng Panginoon. Yung ibang mga religion, yung ibang mga denominations, yung ibang mga theologians, hirap na hirap intindihin ito. Hindi daw tayo binigyan ng Panginoon ng will, ng choice, dahil dun sa sovereignty ng Panginoon. Parte nga ng sovereignty nito ni Lord kasi binigyan niya nga tayo ng power to choose. Hindi mahirap siyang intindihan. Kung hindi tayo binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan na mamili, di sana wala nang ganun. Okay, tinanggal niya na yon. Kaya lang, ang kagandahan, binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan na mamili. Mamili ng tama, mamili ng life, mamili ng death, ng right, saka wrong. Yun yung kakayahan na ibinigay ng Panginoon sa tao. Kaya nga, mga kapatid, ang pagmamahal ay isa ring pagpili. Una, pinili tayo ng Panginoon mahalin. Kaya lang, piliin mo rin siyang mahalin. Dahil sa grace ng Panginoon, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Wala tayong parte doon. Doon sa gift na yon ng salvation ng Panginoon. Buo yon. Kaya lang, dahil buo na yung regalo, ang parte mo naman ngayon, yung pagtanggap doon sa regalo na ibinigay ng ating Panginoon. Choices. May mga choices tayo na maaapektuhan tayo dito sa mundo. At may mga choices tayo na hanggang eternity, pasasalamatan mo o pagsisisihan mo. Ang maganda rito mga kapatid, maraming mabibigat na pagkakamali na preventable. Ulitin ko, maraming mga mabibigat na pagkakamali na preventable. For example, pwede mo ma-prevent yung hell Pwedeng ma-prevent habang buhay pa tayo. So choose. Kinakailangan marunong tayong mamili.
Ganun din sa buhay natin mga kapatid, may mga mabibigat na pagkakamali na pwede mo namang i-prevent. Perfect, may mga, di ba may mga aksidente talaga. Pero may mga aksidente na mape-prevent naman kung maaga pa lang ay pinaghandaan mo na. For example, sa sasakyan, chine-check mo siyang maigi, hindi mo siya, alam mo, binabantayan mo siyang maigi. Ganon din mga kapatid sa buhay natin. May mga preventable, may mga choices tayo, may mga pagkakamali na pwede mo namang ma-prevent. So ito po yung pag-uusapan natin ngayon. How to avoid making foolish decisions. Paano natin iiwasan itong mga foolish decisions na ito? I want you to open your Bible with me in Proverbs chapter 3, verses 5 hanggang 8 naman. Ngayon, Proverbs chapter 3, verses 5 through 8. Verse 5, trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. 7, never let yourself think that you are wiser than you are. Simply obey the Lord and refuse to do wrong. 8, if you do, it will be like good medicine, healing your wounds and easing your pains. So join me in our message today entitled, How to Avoid Making Foolish Decisions. How to avoid making foolish decisions. Diba sinabi natin pag foolishness, ang simpleng definition na ito mga kapatid is lack of common sense. That's foolishness. Yung alam mo nang mahuhulog ka doon kasi nakita mo may bangin, siyempre hindi mo nagagawin. Yung malinaw siya pwedeng gamitin yung common sense pero nakita mo nang may ganun na danger, tinuloy mo pa, lack of common sense. Ang tawag doon ng Bible, foolishness. Kasi practically, pwede mo naman siyang ma-prevent. Nakuha po natin mga kapatid, ulitin ko, may mga accident sa buhay na aksidente talaga. Pero may mga wrong decisions tayo, na mga possible na wrong decisions na mape-prevent mo So ito yung foolish decisions mga kapatid. How to avoid making foolish decisions. Sino na po ang ready at excited ngayong umagang ito? Magsabi nga po ng malakas na amen. Number 1. Praise the Lord. Number 1. Verse 5. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. How to avoid making foolish decisions? Number 1 is trust the Lord. Ito mga kapatid, di ba, ang Book of Proverbs, ito ay wisdom literature. Hindi lang ito simpleng practical. Kasi kung practical lang, magbasa ka na lang ng ibang libro, ng mga self-help books. Kaya nga lang, ang pinagkaiba ng Book of Proverbs na sineseparate ko kaysa sa mga ibang babasahin. Kasi yung ibang mga theologians, parang walang pinagkaiba itong Book of Proverbs sa ibang libro. Hindi. Hindi sana, hindi na isinama ito pangkaraniwan. Kaya lang, ito ay sacred books. Ito ay practical at the same time, ito ay biblical. Still sacred ito. Okay, na kung saan magagamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ngayon, minsan nahihirapan tayong magdesisyon. Minsan nalilito ka kung anong gagawin mo. Ang pinakatama na una mong gagawin is trust the Lord. If you want to avoid making foolish decisions, magtiwala sa Panginoon. Now, ang pinakamatinding tanong dito, paano ba, yun nga lang, paano ba magtiwala kay Lord? Matagal na natin na i-encounter itong word na trust. Matagal na natin na i-encounter yung word na yung sinasabi natin na magtiwala sa Panginoon. Pero paano ba magtiwala sa Diyos? Paano ba? Dalawang bagay mga kapatid dito sa verse 5. Number 1, first, trust God completely. Trust God completely. Sabihin nga po natin, complete. Pag nagtiwala sa Panginoon, dapat buo. At hindi hati-hati. Verse 5, trust in the Lord with all your heart. Pag sinabi ng Panginoon na all, hindi half. Okay? Gusto pala ng Panginoon, nagtitiwala tayo sa Kanya ng kompleto. Ng buo. Alam niyo po mga kapatid, the word translated trust in verse 5, sabi ni Dr. Warren Wiersbe, is to lie helpless, face down. It pictures a servant waiting for the master's command.
in readiness to obey, or a defeated soldier yielding himself to the conquering general. Ito mga kapatid, yung isang servant na naghihintay ng command ng kanyang master, hindi siya kikilos, makinig po maigi dito, hindi siya kikilos ng walang go signal yung kanyang master. Hindi siya kikilos ng walang instruction yung kanyang master. At ito rin mga kapatid ay picture ng talunan na soldier na sinasabi niya dun sa nakatalo sa kanya ay surrender all. Therefore, trust means total surrender. Ibig sabihin mga kapatid, ito ay pagsuko kay Lord. Ang pagsuko sa Panginoon, therefore, ay pagtitiwala sa Kanya. Yung sinasabi mo, Lord, suko na ako. Ibig sabihin, Lord, hindi po ako papalag sa kalooban mo. Yun yung trust. Nung ipinagkatiwala ko ang Panginoon sa buhay ko when it comes to my calling, siyempre may struggle tayo. Ang daming struggles. Kakayanin ko ba ang pag-lead ng church? Ang kaya ko lang dati, mga gang sa fraternity. Iba yung church katinuan to Kaayusan to Kaya ko ba ito? Minsan nga, yun yung sinasabi kong half. Kaya ba ako ni Lord? Kaya ba akong isustain ng Panginoon? O baka naman magmukha akong kaawa-awa dito at hindi ka hanga-hanga? Kaya ba? May question ka na agad. Question ko na agad yung kakayahan ng Diyos. Di ba sinabi ko, kapag ikaw nahihirapan ka magtiwala kay Lord, tingnan mo na lang yung mundo at buong universe. Nakarga nga ni Lord yung universe, problema mo pa kaya, hindi niya makarga. Kung nakarga ng Panginoon ang buong daigdig, kapatid, kung nakarga ng Panginoon pati ang Pluto, kung nakarga ng Panginoon pati ang Mars, pati ang araw, kapatid, maniwala ka, yung pinakamabigat na problema mo, kaya rin bitbitin ng Panginoon at kaya kang tulungan ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Para nang sa gayon, natutulungan tayong magtiwala kay Lord completely. Kaya nga ni Lord, dalikha nga ako ni Lord wala ngang tao, wala ngang pinakamatalinong tao na kayang lumikha sa brain ko Si Lord, kinaya niya yun. Hindi pa kaya kayanin niya ng Panginoon? Trust God completely. Total surrender. Kaya nga kapag buong-buo kasi kapatid yung tiwala mo, ay hindi ako pababayaan ng Panginoon. Basta hindi ako pababayaan ng Panginoon. Ay tapos ang kwento doon kapatid. Kinaya niya nga itong mundong ito. Kinaya niya nga yung universe. Kinaya niya nga si Satanas Ako pa kaya, hindi ako matulungan ng Panginoon dito. Doon magiging buo. Stephen Aitchison once said, a decision clouded with doubt is never a good decision. Sulitin ko a decision clouded with doubt is never a good decision. Kapag nagdidesisyon ka, clouded siya Natatakpan siya ng doubt, malabo, hindi buong buo yung decision mo, it's never a good decision. Halimbawa, yung tatawid ka sa kalsada. Dati po, nung nagsisimula po ako sa ministry, kasama ko po yung aming head sa ministry noon. I remember, sinamahan ko siya sa isang sakayan, doon sa Commonwealth dati. Nandun kami sa waiting shed. Tapos mamaya dyan, sa kabila, nakita ko yung kapatid kong babae, patawid siya. Mamaya, habang tumatawid siya, sabi ko, oy, sabi niya sa akin, hayaan mo na siyang dumiskarte. Lalo siya mababangga niyan, sabi niya gano'n. Hayaan mo siya dumiskarte, yung sinisigawan mo, tumatawid siya. Sabi niya gano'n, magda-doubt balik, mamaya pa, magka-atras abante yan, sabi niya sa akin gano'n. Lalo lang yan madidisgrasya. Ang tagal niya naman ng ginagawa yan. Sabi niya sa akin, lalo lang madidisgrasya yung kapatid mo, hayaan mo siya dumiskarte. Nakuha mo yung kapatid, hindi yung kaliwa, kanan. Ano ba talaga, kuya? Ano ba talagang gagawin? A decision clouded with doubt is never a good decision. Kapag ikaw ay magdidesisyon, clouded siya ng doubt, pwedeng tama, pero pwedeng mali. Ibig sabihin, sinugal mo ngayon yung decision mo. Paano yan kapag major yung decision na yon? Kaya nga, mga kapatid, para nang sa gayon, maging matatag yung decision natin, alamin mo, ano ba ang instruction ng master ko? Diba? Ibig sabihin ng trust.
pictures a servant waiting for the master's command. Waiting for the master's instruction. Total surrender. Ano po, Lord, ang sinasabi mo pagdating sa relationship? Pagdating sa finances? Pagdating sa business? Ano po ba ang sinasabi mo? Nang sa gayon, mas nagiging matatag yung desisyon mo. Hindi yung, pwedeng oo, pwedeng hindi. Bahala na. Ang ganda sana ng word na bahala na eh. Kaya lang ngayon, mga kapatid, parang pagpapatiwakal ang dating ng bahala na. Sa atin, parang hindi pinag-isipan kasi bahala na. Dati okay yan, parang bathala na yan eh. Yung ipinagpapasa Diyos mo. Kung tunay na yung tunay na nagpinapasa sa Diyos niya ang isang bagay, inalam mo yung kalooban ng Panginoon. Tapos nung nalaman mo, inalign mo yung desisyon mo dun sa word ng ating Panginoon, yun ang ibig sabihin na pinagpapasa sa Diyos mo. Okay? Kasi align dun sa salita niya, align dun sa decision niya, align dun sa instruction niya. Yun ang pinagpapasa Diyos. Pero yung pinagpapasa Diyos na hindi mo pinakinggan yung instruction niya, ay kapatid, delikado yun. Hindi pagpapasa Diyos yun. That's foolishness. Bakit? Sarili mong desisyon yun eh. Hindi naman sa Kanya eh. Nakuha po natin kaya importanteng nakikinig ng salita ng Diyos. Importante mga kapatid na nag-devotion tayo araw-araw. Napaka-importante po nito. Alam niyo po ba mga kapatid, in Hebrew, the word trust means batak. Ang ibig sabihin nito mga kapatid ay to hide for refuge. Refuge is a place of security. Pag nag-trust ka pala, dun ka tatakbo kasi yung refuge dati, dun tumatakbo yung mga tao na kung saan, halimbawa na pagbintangan sa isang kaso, tatakbo ka dun para nang sa gayon, hindi ka pwedeng galawin dun for a certain period of time. Secured ka dun sa place of refuge na yon. Ganon din naman ang ibig sabihin kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, may sense of security ka sa Kanya. Secured ka. Na kapag sumunod ako sa Panginoon, He will never leave me nor forsake me. He has promised in His Word that He will be with me even to the end of the age. Ibig sabihin doon, siya na yung security mo. Secured ako sa Panginoon. God will provide. Si Lord ang bahala sa akin. Peter F. Drucker once said, the father of modern management, sabi niya, whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision. Whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision. Naging matatag, naging matibay, naging matindi, buong-buo yung decision niya. Ito yung sinabi natin, if you really want to trust God completely. Bigay mo na yung buo. Magtiwala ka na ng buo sa ating Panginoon. Dapat kompleto. Hindi kulang. Kaya yan, naging matagumpay yan ng negosyo, may naging matapang na nagdesisyon dyan. Buo yung desisyon niya na no matter what, tutuloy ko to. Ganon din mga kapatid sa pananampalataya kay Lord. Kapag wala kang ganitong klaseng declaration at decision sa buhay, bukas makalawa, backslider ka na rin. Mapapabilang ka sa mga tao na muli nasira ang buhay nila at muli bumalik sa mundo. Kasi hindi buo yung sinabi mong, Lord, no matter what, I will follow you. Next week, maganda yung pag-uusapan natin patungkol dyan. Susunod po ako, Panginoon, sa'yo. Kasi Lord, alam ko, secured po ako, Panginoon, sa'yo. Hindi mo ako pababayaan, Panginoon. Pangalawa, paano nagtitiwala sa ating Panginoon? Una, di ba, trust God completely. Pangalawa, trust God cautiously. Cautiously means in a way that deliberately avoids potential problems or dangers. Kaya nga sinabi dun sa verse 5b, di ba, sa A, trust in the Lord with all your heart. B, never rely on what you think you know. May caution dito mga kapatid, may warning. Pag nagtiwala, sinabi natin nagtitiwala sa Panginoon, huwag mong rarambulin. Ibig sabihin nito, trust in the Lord with all your heart, complete. Never rely. Yung sinabi natin, nagtitiwala ako, Lord, secure ako sa iyo, huwag ka na mag-rely ngayon dun sa sarili mong understanding. Kaya sa ibang
Sa ibang translation, mga kapatid, lean not on your own understanding. Never rely on what you think you know. Why? The danger of leaning on your own understanding is to miss God's will. Yan mga kapatid, ang danger kapag tayo ay sumandal sa sarili nating pagkaunawa. We will miss God's will. So this warning doesn't suggest that God's children turn off their brains and ignore their intelligence and common sense. Hindi ito sinabi, lean not on your own understanding. Turn off mo na yung utak na yan. Huwag ka na mag-isip. Bahala na ang Panginoon. Hindi nga ganon. Ang sabi natin, binigyan tayo ni Lord ng isip, i-align mo yung isip mo doon sa kalooban ni Lord. Naka-align siya. Nakuha po natin. Kasi binigyan tayo ni Lord ng capacity to choose. But never rely on what you think you know. Huwag natin i-ignore yung intelligence natin, yung common sense, yung wisdom na binigay ng Panginoon. It simply cautions us not to depend on our own wisdom. Madali naman mga kapatid, madali mapagtagumpayan yan. Halimbawa, may battle ka sa sarili mong unawa, tapos sa salita ng Panginoon. Gusto mong mahuli, kumbaga gusto mong maging buo sa pagtitiwala mo sa salita ng ating Panginoon. Isipin mo na lang, sino ba mas matalino? Ako o si Lord? Ngayon, kapag hindi malinaw sa'yo, tama, magkakadoubt ka pala. Kasi tingin mo sa sarili mo, pantay kayo ni Lord. Pero, kapag ang tingin mo, mas matalino si Lord, wala ako sa kalingkingan ng talino ng Panginoon. O bakit ako magdadoubt kung sino mas magaling sa amin? Mas magaling pala si Lord eh. Hindi na ako magre-rely ngayon sa sarili kong unawa. I-align ko yung pattern ng mind ko doon sa kalooban ng Panginoon para nang sa gayon, powerful itong isip na ito. Never rely on what you think you know. Sabi ng Bible, because when we become wise in our own eyes, we're heading for trouble. Kapag tayo po mga kapatid ay ipinilit na lang natin yung sarili nating unawa, we're heading for trouble. That's why, again, the Bible said, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Marami na pong sumablay at bumagsak dahil sumandal lamang sa sariling pagkaunawa. Kaya nga po mga kapatid, pati pagdating sa Bible, lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, tanggalin mo yung sarili mong unawa. Yan po mga kapatid, ang mother of all errors. Kasi nga gusto mo makuha yung mind ni Lord eh. Bakit isinasaksak mo yung gusto mo? Tawag doon mga kapatid, sa Science and Art of Interpretation is eisegesis. Ibig sabihin, ini-impose mo, yung nasa isip mo, dun sa salita ng Panginoon, pinasusunod mo siya. Hindi na word of God yun, word of man na yun. Kasi sarili nating unawa yun eh. Okay, dati di ba na, lumaki kami sa Bible study ganun, hindi, basta ka ng Bible, walang tama sa walang mali. Ano walang tama, walang mali? Ang tama, yung kay Lord. Yung unawa natin, mali yun. Kapag hindi sang-ayong kay Lord, kaya nga dapat yung pangalawa, yung exegesis. Ang ibig sabihin nun to draw out. Pipigain mo, ano sinasabi ng Panginoon? Lean not on your own understanding. Kapag ang unawa natin, sasaksak natin dito, word of man yon. Pero kapag yung unawa ni Lord, ang sinaksak sa isip natin, magiging word of God ngayon, yun yung naunawaan natin. Kaya nga, never rely on what you think you know. Magre-rely tayo, ano yung sinasabi ng Panginoon. Kaya nga, may kapamaraanan, paano mo nalalaman kung ano yung sinasabi ng Panginoon doon. Ang tawag doon mga kapatid ay author's intended meaning. That must be your aim. Kapag nagbabasa ng Bible, ano yung aim, ano yung intention nung sumulat, kay bakit niya isinulat, iyon. Okay, may mga techniques doon, okay? Yung mga context, clues na tinatawag, ayan, yung culture, ayan, marami pa pong iba. Okay, kapag tapos na po kayo sa SOD, pwede po kayo mag-enroll dun sa ating Bible school. Lahat po pwedeng mag-enroll doon, basta tapos na ng ating SOD. So never rely on what you think you know. Lean not on your own understanding. Kaya hindi pwede yung mukha namang okay. Mukha naman siyang mabait. Di ba? Mukha naman siyang responsable.
Kaya nga pag may nagsabi sa'yo, kapatid, I think I love you. Huwag ka agad mag-I do. Sabi niya lang, tingin ko mahal kita. Tingin niya pa lang yun. Ikaw naman, ang bilis mong bumigay. I think I like you. I think I love you. I think pa lang pala eh. Hindi mo pa pala sigurado eh. Ikaw naman bumibigay ka agad. Ganon din sa ating mga kapatid. Wag di pwede yung mukha namang okay, mukha namang mabait, mukha namang seryoso, mukha namang responsable, mukha naman siyang tao. Paano kung hindi pala? Diyari tayo ngayon. Hindi pwede yung mukha naman. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. That's why the Bible said, do not depend, do not rely, lean not on your own understanding. Anong gagawin natin? Kay Lord tayo sumandal. Huwag sa kung kani-kanino. Ngayon ang tanong, sa isang crucial na situation na kailangan mong mag-decide, salita ng Diyos o sarili mong pananaw ang gagawin mo. Dapat dun ka sa instruction ng ating Panginoon. Someone said that trusting God does not mean believing He will do what you want. Tingnan nyo ito maigi ha. Trusting God does not mean believing He will do what you want, but rather believing He will do everything He knows is good. Hindi ka naniniwala na gagawin ni Lord lahat ng gusto mo. Kundi ang pagtitiwala sa Panginoon, naniniwala ka na gagawin ni Lord yung alam niyang tama. Di ba? Kapag malinaw sa'yo, matalino si Lord, mahal ka ng Panginoon, total surrender. Gagawin niya yung tama sa buhay natin. Hindi tayo ngayon magiging mali. How to avoid making foolish decisions? Trust the Lord completely and cautiously. Sarili ko bang understanding? Pinipilit ko ba yung gusto ko? O ipinipilit ko kung ano yung gusto ng Panginoon? Magtatagumpay ka lagi kapag kalooban ng Panginoon, yung instruction ni Lord. Minsan mga kapatid, parang nakakatakot lang. Pero kapatid, kapag kalooban niya ng Panginoon, maniwala kay tatawid ka ng salita ng Panginoon. Pangalawa, in verse 6, sabi dito, remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Number 2, remember the Lord. If you want to avoid making foolish decisions, remember God. Diba? Paano kaya ako makakaiwas para sa maling desisyon? Una, tiwala kay Lord. Ano ba yung sinasabi ng Panginoon dito? Pagkatiwalaan mo siya, pangalawa, alalahanin mo si Lord. Alalahanin lagi natin yung instruction ng Panginoon. Remember the Lord in everything you do. Kasi, mga kapatid, minsan ang pinanggagalingan, kaya tayo nagkakamali, kasi mayroon tayong nakakalimutan. Ulitin ko. Kaya tayo, mga kapatid, nagkakamali, kasi mayroon tayong nakakalimutan. Yung pala may instruction. Nakuha po natin yung mga kapatid. Basic. Remember the Lord. Huwag ka agad susunggap ng susunggap. Teka lang. Ano sinabi ni Lord dito? Teka lang, magpipray muna ako. Ito muna gagawin ko. Remember the Lord. Paano mga kapatid? Number 1, remember the instruction. Anong gagawin? Paano ko alalahanin ng Panginoon? Basic. Unahin mo agad to. Anong instruction ni Lord? Kaya nga sinabi, in all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight in all your ways. Ano ba ang instruction? Noong nakaraan, anong petsa na, pumunta po kami sa isang coffee shop doon sa Angeles. Pampanga, yung gabing-gabi, muuulan pa. Biruin mo sa kalahating oras para lang sa doon sa isang coffee shop na malaki, parang mall na coffee shop doon. Hindi naman ako sanay doon kasi bata pa ako, nakapunta ako doon. At may mga kamag-anak din ako doon, shout out. Mga kamag-anak ko doon sa Angeles City, Pampanga. Pero gabing-gabi na yon. Kasi ako, wala akong sense of direction pagdating sa pagdadrive, kaya blessing sa akin si Waze. Although minsan waste yung time ko, pero minsan may waste of time na nagkamali ka lang eh. Hindi naman siya nagkamali, ikaw nagkamali ng instruction eh. Sabi niya, liliko after around, mga ganon, after 2 blocks, yung mga ganyan. Minsan, uuunahan natin yung araw eh.
Naku, mga kapatid. So tignan mo, saan araw ka inilalagay ng Panginoon? Pagdating dito, ang ibig sabihin na inaalala mo si Lord, inaalala mo yung instruction niya, in all your ways. Acknowledge Him. So alalahanin lagi yung instruction. Why? Crucial ang instruction sa magiging resulta ng action mo. Crucial. Tony Robbins said, it is in your moment of decision that your destiny is shaped. It is in your moment of decision that your destiny is shaped. Ano ba yung gagawin, kung ano man ang gagawin mong desisyon ngayon, malaki ang kinalaman kung ano ang magiging ikaw bukas. So crucial ito, ang instruction. Crucial siya sa magiging action natin. So, tingnan natin, ano ba sinasabi ng Panginoon? Okay? Instruction. Pangalawa, how to remember the Lord. Remember the implication. Not just the instruction, but also the implication, yung resulta, yung consequence. Nakalagay dito sa verse 6, remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Kapag inalala natin yung instruction ni Lord, ituturo niya kung saan dapat ka dadaan. Kung ano dapat yung tatahakin mo. And He will show you the right way. Ang kaganda ng pinakamatindi na ways sa buong mundo, yung ways ng Panginoon. Yung ibang ways of time na yun. Kaya nga walang ibang daan para sa kaligtasan natin. The Bible said, Jesus said, I am the way, the truth, the life. No one comes to the Father except by me. John 14:6. Walang iba. Kung maraming daan, wala. Hindi daan ng kaligtasan natin si Joseph, yung tatay niya, yung nanay niya, yung mga kapatid niya. Hindi. Si Jesus Christ lang. Pwedeng gamitin ni Lord ang mga tao, pero dapat ang turo kay Kristo. Dahil siya ang daan, wala ng iba. Ganon din mga kapatid dito. He will show you the right way. Bakit? Napakasarap kapag si Lord ang magtuturo, mga kapatid, ng landas nating tatahakin. Why? Alam niya ang past. Alam niya ang present. Ito maganda. Alam niya ang future. Alam ni Lord ang future. Bakit hindi ko siya aalalahanin? Remember the instruction and remember the implication. He will show you the right way. Hindi maliligaw ang taong nakakaalala kay Lord. In fact, marami na akong pagkaligaw sa buhay nung nakalimutan ko si Lord. Di ba? Kaya nga tayo bumalik kay Lord eh. Kasi nakalimutan natin si Lord. Nakalimutan si Lord sa mga decisions niya dati. Kinalimutan si Lord sa buhay niya. Pagtapos, the moment nakalimutan natin si Lord, dyan na magsisimula ang pagkaligaw ng ating buhay. Dahil si Lord lang talaga, kapatid, ang magbibigay sa atin ng direction. Someone said that life is like a chess match. Life is a chess match. Every decision that you make has a consequence to it. Minsan pa nga touch move eh. May consequence yung bawat desisyon, yung bawat move na gagawin mo. Kaya nga laging ko sinasabi that if you only pray when you're in trouble, you're in trouble. Kapag nananalangin ka lang kasi may trouble ka na kinakaharap, you're in trouble. Kasi ang pagdidesisyon, mga kapatid, ang pag-alala sa Panginoon in good times and in bad times. Pinag-aralan na natin ito sa Me and My Emojis na series natin. May blessing ang kalungkutan, pero may curse din ang kasiyahan. Hindi lahat ng kasiyahan tama. May kasiyahan na tama, pero maraming pagkakamali, hindi nung malungkot siya, kundi nung masaya siya. Bakit? Sa panahon na masaya tayo, hindi na tayo nagbabantay. Diba, marami akong examples, mga kapatid, Babylonian Empire. Bumagsak yung empire kasi nagkakasiyahan sila. Pinasok sila nila King Cyrus, tapos yung empire nila. Kasi kapag ang isang tao masyado nang masaya, nakakalimot na minsan sa Panginoon. Napansin mo kapag matindi na yung emosyon, tug, nakakalimot na kay Lord, nakakalimutan na yung Bible study dati, nakalimutan yung preaching, kasi marubdob ang kanyang damdamin. Nakuha natin, mga kapatid? Kaya yung emosyon na ito, binabantayan. Kasi nakakatulong din ito
sa pagdesisyon natin ng tama para wag kang mapigilan o pag-ibig na makapangyarihan sa lahat. Pag pumasok sa puso nino, manhahamakin ng lahat, masudod ka lamang. Paano kapag mali? Tapos ka. Paano pag tama? Panalo ka. Kapag si Lord ang naghahari sa emotion na ito. So remember the implication. Ano ba ang implication na ito kapag sinunod natin, kapag inalala natin yung instruction ni Lord? He will show you the right way. He will show you. Kaya nga, bago ka magdesisyon, maganda, nagdi-devotion. Bago ka magdesisyon, umaattend tayo every Sunday. Kasi araw-araw nagdi-decision tayo eh. So dapat araw-araw ang devotion. Dapat may umaattend tayo ng ganitong gawain para nang sa gayon, nakakatulong ito sa pag-yes or pag-no mo or pag-wait mo. Sa mga decisions natin sa buhay. Again, if you only pray when you're in trouble, you're in trouble. Sana wag lang in good times. Sana wag lang in bad times. Sana all the time. Inaalala natin ang ating Panginoon. Kaya nga sinabi, in all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Grabe, no? He will make your path straight. Tuwid ang landas ng isang taong hindi nakakalimutan ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Sino sa inyo ngayon kapag nagpipray ka na, nagigilty ka na pag sumubo ka muna bago ka nagpray? O kaya, hindi mo itutuloy. Nalamunin agad yung pagkain. Ay, nakalimutan ko mag-pray. Kasi importante na sa'yo ang panalangin eh. Naku mga kapatid, athlete. Naalala mo man lang si Lord. Kung may lason man yun, athlete. Di ba? Alalahanin mo si Lord sa lahat ng bagay. Pag nai-in love ka, alalahanin mo si Lord. Mano man lang yung mag-pray, nagtanong, ano bang kalooban ng Panginoon dito, sa ganitong bagay, makikinig muna ng word. Do not rely on your own understanding. Mag-rely sa word ng Panginoon. Tignan mo yung implication kapag sinunod mo yung instruction ni Lord. Magkakaroon ka ng direksyon. Kapag ikaw ay magninegosyo, tanong muna. Alalahanin muna si Lord. Kapag ikaw ay may pera, naalala mo ba si Lord? Remember the Lord bago mo gastusin yan. Nabi ko nga, di ba kapatid, pagdating ang pera mga kapatid, ano yan? May pangkain, saka may pangtanim. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga tao, mga kapatid, lahat ng pera niya, pinangkakain niya. Paano lalago yung negosyo mo? Paano lalago yung buhay mo? Paano magkakaroon ng mga seeds? Hindi lahat ng pera mo sa'yo. In fact, kay Lord lahat yan. Pero binigyan niya para sa atin, binigyan niya rin tayo ng pantanim natin. Ba't hindi niya lang inawas na? Hindi, gusto niya ikaw magdesisyon. Naalalahanin mo siya kapag nagkapera ka. Basic, alalahanin mo man lang yung tithes mo. Dahil nagtanim ka, bukas makalawa, may mga seeds yan. Ang daming tumutubo. Pero yung iba, pag kinain mo, wala nang tubo. Bukas makalawa, nganga na. Kuha mo kapatid, napaka-importante sa kaperahan, sa puso, sa isipan natin, sa gagawin natin sa buhay. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Tutuwid ang landas natin. How to avoid making foolish decisions? Remember the Lord. And lastly, verses 7 and 8. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body. Pati ito nadamay. And nourishment to your bones. Number 3. How to avoid making foolish decisions? Last ito, but not the least. Napaka-importante. Fear the Lord. Nakakatulong ito ng malaki para makaiwas sa mga foolish decisions natin sa buhay. Why? Bakit kinakailangan ng fear of the Lord para magkaroon ng tamang desisyon sa buhay? Why? Number 1, it affects your holiness. Do not, sabi sa verse 7, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Yung holiness na binanggit dito, ito yung progressive sanctification. Yung una kasi instantaneous sanctification. 3 types of sanctifications or holiness, di ba? Once na tumanggap ka kay Lord, holy ka na yan. Kasi hindi tayo pwedeng lumapit kay Lord na walang holiness. Yung holiness mo galing kay Jesus. Okay, instantly may holiness ka. Yung pangatlo mga kapatid, ito yung absolute sanctification kapag nasa langit ka na. Wala nang battle eh. Pero yung binanggit dito mga kapatid, ay napaka-importante nito. Ito yung practical. Kung gusto mong malinis, maliligo ka. Kung gusto mong malinis, tanggalin mo yung dumi.
Kung ayaw mong dumumi, huwag ka nang pumunta doon sa magdudumi sa'yo. Ganon ka-practical. Para nang sa gayon, magkaroon ka ng kabanalan. Di ba ang sarap nung malinis? Sino po sa inyo gusto puro basura yung bahay? Kaya nga isa sa pinakamatinding problema ng mga tahanan ngayon, paano magtatapon ng basura, saan itatapon yung basura? Ang hirap na mabahong bahay. Kaya mo, sino po sa inyo, tuwan-tuwa ka, ang daming basura sa bahay. Hallelujah! Ang baho ng bahay namin, praise the Lord. Hindi ka natutuwa di ba? Ginagawa mo, ibinabasura mo siya kasi basura siya. Pag basura, ibinabasura. Ganun sa buhay ng isang tao, kapatid. Pag alam mong mali, ibasura. Because it affects your holiness. Kasi alam mo, hindi matutuwa si Lord doon sa basurang yon, kaya inilagay mo siya sa basurahan. Di nakatulong sa'yo. In fact, ang holiness, una, of course, makakaluwalhati sa Panginoon. Pangalawa, maaapektuhan ka nito. 1 Peter chapter 1, verses 5 hanggang 15 hanggang 16. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Fear of the Lord affects your holiness. Kapatid, ang pagkatakot sa Diyos ang maglalayo sa atin sa kasamaan. Ang pagkatakot sa Diyos ang maglalayo sa atin, mga kapatid, sa pagkadumi ng ating buhay. Dahil may takot ka sa Diyos, whether nakita mo na hindi makakatulong yan, naiwasan na yung disgrasya sa buhay. Kasi may takot ka na kay Lord Hindi mo na itutuloy yon. Kagabi nga may premarital counseling ako. Sabi ko, kaya nagwo-work ang relationship. Kaya hindi ito nawawasak. Dapat malinaw muna sa atin that marriage is sacred. Pag hindi malinaw sa'yo yan, wala. Bakit mga kapatid? Pwede ko naman taguan ng asawa ko, pwede kong taguan ng church. Gawa ko ng kalokohan sa ibang bansa. Kaya lang may nakakakilala na rin sa atin. Pero at least pwede ako magtago. Pero malinaw sa akin, mataguan ko man ang tao, si Lord di ko matataguan. Makakatulong ngayon yan sa marriage mo. Hindi mo pwedeng itago kung kani-kanino yan, kitang-kita ka ni Lord. So instead na ituloy mo yung mali, natutulungan ka ngayon na i-prevent yung mali. Kasi may fear of the Lord ka. That's fear of the Lord. So it affects your holiness. Kaya nga sinabi sa The Message version, don't assume that you know it all. Run to God. Run from evil. Takbo mga kapatid palayo sa mali at takbo papalapit sa kalooban ng ating Panginoon. Roy Disney said, decision-making is easy when your values are clear. Galing. Decision-making is easy when your values are clear. Kapag malinaw na yung values mo, ang daling magdesisyon, mas mabilis. Ayaw ni Lord, wag na. Tapos na, di ba? Ayaw ni Lord yan. Tapos. Kapag, hindi, maintindihan siguro ako ni Lord. Hindi naman Ang sinabing ganun si Lord sa Bible, alam niyo, hindi ayaw niya nga Nakuha natin mga kapatid, mas mabilis ka magdesisyon kapag malinaw yung values mo. Ay, hindi pwede sa amin yan Ay, sa mga Christians, hindi pwede yan. Sorry Hindi ako naikipag-transact ng ganyan. Ayaw ko ng ganyan. Decision making is easy when your values are clear. Mas mabilis kang mag-decide. Second mga kapatid, bakit napaka-importante ng fear of the Lord? Ito matindi dito. It affects your health. Apektado yung holiness natin sa fear of the Lord. Nakakatulong siya. Nakakatulong. Pangalawa, it affects your health. This will bring, verse 8, this will bring health to your body and nourishment to your bones. Grabe, no? The good thing is, hindi lang holiness ang maaapektuhan ng fear of the Lord, kundi health din. Kaya sinabi sa The Message version, your body will glow with health. Your very bones will vibrate with life. So naaapektuhan ng pagkatakot sa Diyos ang health ng isang tao. Ulitin ko naaapektuhan ng pagkatakot sa Diyos ang health ng isang tao. Naapektuhan. Ilan na po ang nasira ang katawan dahil walang fear of the Lord? Ilan na ang nagkasakit dahil nawala ng takot sa Diyos? STD, drug addiction. Ako natin. Pwede naman sanang maiwasan kung may takot lang sa Diyos. Ilan na maiiwasan mga kapatid na pagpapatiwakal kung may takot ka sa Lord? Mas alam ni Lord
ang solusyon at hindi ito ang tamang solusyon. Yung sarili ko. Na i-end ang buhay ko, hindi ito ang tamang solusyon. Fear of the Lord eh. Pag may takot ka sa Diyos, makakaiwas ka kapatid sa maraming mga dangers at mga dangers na kung saan pagsisisihan mo habang buhay. Fear of the Lord. That's why someone said that the quality of your life is built on the quality of your decisions. Yung kalidad ng buhay natin may kinalaman sa kalidad ng mga desisyon natin. Kaya nga kapatid, huwag kang matakot na matakot sa Diyos. Ulitin ko huwag kang matakot na matakot ka sa Diyos. Matakot ka kung wala ka ng takot sa Diyos. Apektado yung buhay natin, yung pamilya natin, at apektado yung health natin. Takot lang kay Lord, magiging healthy ka. Matutulungan kang lumakas yung pangangatawan mo. Huwag kang matakot na matakot ka sa Diyos. Matakot ka kung wala ka ng takot sa Diyos. Maraming mga kahindik-hindik na krimen dahil kawalan ng takot sa Diyos. Maraming nasira na pamilya at buhay dahil nawalan ng takot sa Diyos. Madalas kong sabihin ito sa mga pastors and mga bishops, sabi ko, maraming ministry dati na napakaganda, ang laki na nare-reach. Dati may takot ka kay Lord, ngayon nawalan ka ng takot sa Diyos, wasak. Ang pagkatakot sa Diyos, dapat dala-dala natin habang buhay. Dahil ang akala natin, pag natakot tayo kay Lord, pag nagkaroon ka ng fear of the Lord, hindi sasaya ang buhay ko. Hindi kapatid, mas masaya ang buhay pag may fear of the Lord. Ang sarap enjoy ang buhay eh. Yung hindi, sabi kong ganun, pati sa negosyo, kasi may mga kausap ako noon nakaraan, alam mo ba pati sa business, napaka-importante ng fear of the Lord? Minsan in-invite ako sa isang international conference ng pagninegosyo, yung mga negosyante dito sa Pilipinas, sa kaibang bansa. Ang topic sa akin, anong kinalaman ng yung morality pagdating sa negosyo. Prinove ko mga kapatid na maraming nasirang negosyo dahil hindi niya binantayan ang kanyang morality. Pero ang sarap sanang mag-strategize sa negosyo, kaya alam mo, itinatago ko kang mali eh. Di sana na ibuhos mo yung sarili mo dun sa negosyo, pag-iisip, kaya lang sinasamahan mo ng kung ano-ano eh. Nakuha natin, whereas kapag pinagtagumpayan mo yon, focus ka ngayon sa goal. Nakafocus kang maigi, hindi yung, baka mahuli. Ang dami mong iniintindi, nakakatuliro. Kaya kung meron dito kapatid, may itinatago ka pang mali. Mahal ka ni Lord, maniwala ka. Kaya mo naririnig ito. Mahal na mahal ka ni Lord, kaya mo narinig ito. Ang kagandahan sa buhay parang lapis. Pag nagkamali ka ng sulat, pwede pang mabura. Habang buhay pa tayo. That's called repentance. Again, the quality of your life is built on the quality of your decisions. Masasaya ka. Masasaya ang pamilya mo. Nasasaya, tunay na kasiyahan na mararanasan mo kapag may fear of the Lord. Amen po ba? Lahat ng mga may fear of the Lord dito, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Namansin mo, kahit hindi tayo perfect, di ba, nagkakamali tayo lahat, pero nga, naka-engrave sa atin ang mga may fear of the Lord, ito yung mga taong hindi pa rin perfecto. Sila yung mga taong hindi perfecto, pero kapag nakagawa ng mali, alam nila, hindi ko dapat ituloy ito kasi ayaw ni Lord. Alam ko hindi naman nakakatulong. Tapos sa una lang, mukhang mahirap, pero bukas makalawa, sasabihin mo, buti na lang. Nakakasaya ng buhay, kapatid, ang takot kay Lord. Nakakasaya ng buhay. Nakakasigla ng buhay. Ang pagkatakot sa ating Panginoon. Yan yung mga hindi mo pagsisisihan, kahit na mahirap sa una. How to avoid making foolish decisions? Trust the Lord. Pag ginawa ko naman itong tamang ito, mukha lang mahirap. Pero ito yung tama eh. Hindi ko ito pagsisisihan habang buhay. Tiwala ka kay Lord. Lagi mo lang isipin na mas matalino si Lord kaysa sa'yo. Para wala ng struggle. Mas matalino si Lord. Mas matalino si Lord kaysa sa akin. Then remember the Lord. Bawat desisyon, alalahanin ang Panginoon. Pray. Always consider God. And then fear the Lord. Because it affects your holiness and it affects your health. Sino dito mga kapatid feeling mo parang, o kaya naniniwala ko may mga desisyon kang gagawin ngayon at may mga desisyon ka pang gagawin bukas. Naniniwala ko para sa ito. Para sa atin lahat ito. Sino po dito feeling mo parang nalilihis ka naman ng landas o kaya parang naliligaw ka? Alam mo kapatid,
pinagpala ka ngayong araw na ito. Kasi hindi lahat naririnig ng mensaheng ito. Paano kung di natin narinig itong mensaheng ito? Tutuloy-tuloy tayo ngayon sa hindi maganda. Sige na, granted, naliligaw na ako. Sige, granted, nadumihan na ako. Thank God. Nakita mo palang madumi, edi winawalis na ni Lord. Nililinis yung buhay natin. Pwede pa tayo magsimula lagi sa ating Panginoon. Pwede pa tayong magsimula. Alam mo, nagustuhan ko itong sinabi ni Wilfred Peterson. Sinabi niya, that you are only one decision from a totally different life. You are only one decision from a totally different life. Sabi ko dati, ano ba, mananatili ba ako dito sa grupong to? O paninindigan ko yung pagiging Christian ko? O, siseryosohin ko na ba si Lord? Battle no? Hindi na ako makakapaglasing. Hindi na ako makaka-drugs. Hindi na ako makakasira ng buhay ng tao. Hindi na pwedeng umiral yung init ng ulo ko, gagawin ko sa tao yung gusto kong gawin. Hindi, kasi si Lord na yung hari ng buhay ko eh. Kaya lang, you are only one decision from a totally different life. Pero sinabi ko, Lord, I want you. Gusto kita. At di ko ito pagsisisihan habang buhay. Di mo pagsisisihan yung decision mo, kapatid, na ibigay mo kay Lord yung buhay mo. Huwag ka matakot sa future. Kapag kasama mo ang Panginoon. That's why Corrie ten Boom said, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Kung kilala mo si Lord, kung gaano siya makapangyarihan, kung kilala mo ang Panginoon, hindi ka niya iiwan ni pababayaan, kapatid, kilala mo si Lord. Siya ang bahala sa'yo. That's why He will make your path straight. Siya ang sasama sa'yo. Siya magtutuwid sa landas mong daraanan, kapatid. Mukha lang mahirap yan, pero sa totoo, masaya yan. Ikaw ang tunay na pinagpala. You are only one decision from a totally different life. Right now, I want you to close your eyes. Ikaw at ang Panginoon ngayon. Sino dito sinasabi mo, Lord, I want a totally different life. Maybe, mga kapatid dito, may first time in-invite ka ngayong araw na ito. Una, salamat sa Panginoon dahil ginamit niya yung taong yan. Pero kapatid, hindi nagkataon na nandirito ka ngayon. God wants to give you a totally different kind of life. Simula ka kay Lord. I don't care, kapatid, kung ano na nangyari in the past mo. Bakit? Hindi naman na natin mababalik yun eh. Ang kagandahan, pwede tayo lumikha ng magandang future with God. Pwede tayo lumikha ng magandang future with the Lord. You cannot change your past, but you can create a bright future with God. One decision. You are only one decision away from a totally different life. One decision, only one decision away, kapatid, para sa isang bagong bukas, bagong buhay, bagong puso. If you want this right now, if you want Jesus in your life, the Bible said that He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. And the Bible said, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Sino man maniwala sa Kanya, tumanggap sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. It's your decision. But if you want Jesus right now, to be the Lord of your life, to be your way, to be your life, to be your truth, I want to challenge you today. Mananalangin tayo, kapatid. Mabilis lang na panalangin. Bibilang ko ng 3, kapatid, and then tataas mo yung kamay mo. At mananalangin tayo. I believe that after this, your life will never be the same again. Sino ko ngayon gusto magdesisyon na, Lord, I want to surrender my life to you. Lord, i-lead mo ko, Lord. Guide mo ko, samahan mo ko. Hindi ko po kayang mag-isa, Lord. Samahan mo ko, Panginoon. I want a different life, different mind, different heart. If you're this person right now, lift up your hands. 1, 2, 3. Kita ni Lord yan, kapatid. Habang nakataas yung kamay mo, pray this prayer with me, and I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior.
starting today, starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me, Lead me. lead me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yan ng buong puso, buong kaluluwa, no matter who you are, ang importante ngayon si Lord ang naglilid sa buhay mo. Simula ka, hindi mo pagsisisihan yung desisyon na yan. Habang buhay, masarap kasama si Lord. In good times and in bad times, iba pa rin kapatid yung may Jesus sa buhay. That's why I congratulate you. You made a wise decision today. Decision na pang mundo hanggang sa eternity. Father God, I lift up to you my brothers and sisters na nagsuko ng buhay sa iyo, Panginoon. Lead mo po siya. Sa mga kapatid, Panginoon, na naghahanap, Panginoon, ng direksyon sa kanilang buhay. Lord, I pray that you bless everyone today. Lord, I pray that you give them peace which transcends all understanding. Kapayapaan ang sumaiyo ngayong oras na ito. Lord, I rebuke, Panginoon, lahat ng kaguluhan na gumugulo sa kanyang isipan, sa kanyang puso. Spirit of doubt, leave that mind now in the name of Jesus. Let there be peace, hope, truth, Panginoon, sa bawat isa. And I pray also, God, sa mga naliligaw, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, I pray, God, for direction, Lord. Continue to lead my brothers and sisters. Bawat isa sa amin, Panginoon, samahan mo po kaming lagi. At Lord, ma-develop lagi sa amin, Panginoon, ang banal na takot na ito. Lagi kang masunod sa aming buhay, Panginoon. Tulungan mo po kami, turuan mo kami, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, na i-heal mo ang bawat isa. Panginoon, na may nawasak ang kanilang puso. I pray, God, for every broken heart right now. I pray for healing. Lord, I pray also, Lord God, for divine healing sa mga may karamdaman dito, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Yesus. I want you to receive God's healing, God's touch right now in the name of Jesus. Receive it right now. The Bible said that by His wounds we are healed. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, na masunod sa aming buhay. Sa panahon na nagkakamali kami, Lord, mabalik kami agad, Panginoon. Palalahanin mo kami, Panginoon. Ma-develop sa amin itong fear of the Lord na ito, na magdudulot ng tunay na kasiyahan, tunay na happiness sa aming buhay. Ngayong oras na ito, kapatid, ikaw at ang ating Panginoon. Just recommit your life to the Lord. Just come to God. Just talk to Him personally right now. Just praise Him. Just come into His presence personally right now. You and your God. You and your God. Sabihin mo sa Kanya yung gusto mong sabihin. Ito maganda, kapatid, sa gawain natin. Kakausapin ka ni Lord na pamamagitan ng Kanyang salita. Pero pwede mo rin siyang kausapin. Praise Him. Ask something for Him personally. Masarap manalangin. Masarap humingi. Masarap humiling. Masarap magpasalamat na naka-receive ka ng word ng ating Panginoon. Just talk to Him personally. Just worship Him right now. Just praise Him. Meron dito ngayon, kapatid, kinakatagpo ka ng ating Panginoon. Ibinabalik ng Panginoon ng sigla. Binibigyan ka ng assurance ng Panginoon na mahal ka niya. Kaya ka nga nandito, kapatid, kasi mahal ka ni Lord. Ayaw niya mapariwara ang ating buhay. Maybe someone right now, kaya mo napakinggan ito. May direksyon na ibinibigay sa'yo si Lord ngayon. Tutulungan ka niya, kapatid. Kasamahan ka niya sa mga decisions na yan. Tutulungan ka niya. Tuturuan tayo ng ating Panginoon. Just come to Jesus right now. Just come to Him. Singkin mo, Panginoon, ang panalangin ng iyong mga anak ngayong araw na ito. Panalangin ng pagsusumamo, panalangin ng paglapit.
Sa iyo, Panginoon. Oh, Lord. Purihin ka, Panginoon. Sunod ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Kinikilala namin ang iyong katalinuhan at ang iyong kalakasan, Panginoon. Nawa ma-align yung strength na ito, yung talinong ito, Panginoon, sa kalooban mo. Oh, Lord. Oh, Jesus. Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, kami po'y nagpapasalamat sa iyo. Wala pong pinakamatinding guide, pinakamaganda at pinaka-precise na guide, kundi Panginoon, ikaw lamang ang iyong salita, Panginoon. Salamat sa kapayapaan, salamat sa kagalingan na tinanggap po ng bawat isa. Salamat sa pangungusap, salamat sa paglilinis, Panginoon, sa mga dumudumi naming mga buhay at isipan. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo hinahayaan na matambakan kami ng basura, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng ganitong klaseng platform, ng ganitong klaseng opportunity, Lord, para maibasura ang mga hindi tama sa aming puso't isipan nang sa gayon kami po ay makahinga, makapamuhay ng mas maayos, Panginoon, kaysa kahapon. Salamat po. Kaya sa Diyos na nagbibigay ng kapayapaan, sa Diyos na nagbibigay ng kagalingan, sa Diyos na nagbibigay ng magandang bukas, sa iyo po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat namin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Come on, mas malakas na palakpak sa ating Panginoon. Come on, just praise the Lord right now. Hallelujah.